Kahapon mga dyan, nag-scroll ako sa Facebook. Tapos napunta ako dito sa sa Pinoy in Finland, basta ganun na group. Tapos may nag-share na about sa news dito na may mga may mga cleaning company. Tapos itong mga cleaning company, may-ari din ito is mga Pinoy na nag-hire ng mga Pinoy din na cleaner galing sa Pilipinas. Tapos pag hinihingan sila ng malalaking pera, around 250 to 300,000 pesos, 4,000 euro to 5,000 euros daw yung mga hinihingi nila. Tapos itong mga nag-hire mga jay, pagpunta daw ng mga cleaner dito is walang trabahong na ibibigay. Yung na-report ng police is may mga 50 daw na mga workers ang na-approve sa immigration. Tapos parang 10 lang daw yung nakahanap ng trabaho. Tapos yung 40 is wala talagang nahanap na trabaho mga jay. Mag-ingat po tayo sa mga ganyang klaseng recruitment mga jay, no? Kasi ako galing ako sa Hong Kong, pero kahit sa Pinas din yung mga kaibigan ko na tinatanong mo, hindi sila gumastos ng mga ganyan kalaki mga jay. Yung nakilala kong cleaner na galing siya sa Pinas, no, na may tawag nito, yung amo pa niya, yung medical lang daw yung gastos niya, o di ba? Magkano lang yung medical sa Pinas? Para ang pinakamahal ata ng medical is 10,000 pesos lang. So, wala siyang binayaran ng mga ganyang klaseng pera. Tapos ako din, sa part ko, nung nasa Hong Kong ako, yung gastos ko, ako mismo ang gumastos. Medical ko, tsaka, tawag nito, ticket. Ako yung gumastos ng ticket. Yun lang. Tapos, may extra din akong dala kasi within magtatrabaho pa ako ng 1 month, wala akong pang-allowance. So, kailangan ko ng allowance pang gastos araw-araw. So, yung lang is, dapat maging aware tayo na wala pong ganyang klaseng agency na manghihingi po sa inyo ng ganyang kalaking pera. Tapos, yung mga Pinoy din na, yung gusto lang na, kasi yung iba is, magsasabi din yan sila na, i-hire ka nila. Kasi yung nag-hire daw ng mga cleaning company is wala talaga, hindi sila nag-ooperate dito. Yung nag-register lang sila ba as business na cleaning company, pero wala talaga silang mga client. Parang yung way nila is ikaw na Pilipino ka, sobrang desperado mo na makapunta dito sa Finland. Hihingan ka nila ng pera, okay, bibigyan kita ng kontrata pero wala kang trabaho. Ikaw na yung mismong maghahanap ng trabaho mo dito sa Finland. Pero ito, magbabayad ka ng 300,000 sa akin. Yung ganun. Tapos pagkadating nyo dito mga jay, wag kayong aasa. Kasi alam nyo, kung may mga trabaho talaga, bakit hindi yan sila makapagbigay, no? So, the first place talaga, sa unang step lang na gagawin nyo is yung parang questionable na ba na bakit hindi nga sila makapagbigay ng ng trabaho, na agency sila paano na kung ikaw, no, based on my experience yung asawa ko kakarating magdadalawang taon na hanggang ngayon wala pa ring trabaho kasi ganyan po kahirap ngayon. I think hindi lang po sa Finland, ang dami po, pero kung may trabaho naman talaga na sure, grab it, pero hindi yung hihingi pa sila sa inyo ng 300,000. That's a very big lie po mga jay. Bawal po yan dito. So, naaawa po ako dun sa mga 40 na hindi pa nakahanap ng trabaho. I think madideport talaga sila mga jay. Kasi within 1 year, kung hindi ka makahanap ng trabaho, pag renew mo ng kontrata, ano yung pangkain mo dito? Ano yung panggastos mo? Upa dito sa bahay, sobrang mahal. Lang din ako ba na yung mismong yung mismong mga Pinoy pa na imbis tayo yung magtutulungan, no, sila din yung mismo ang yung parang gigipit sa atin. Sila pa yung maghahanap ng paraan para magiging masama tayo ba sa paningin ng So ito, sigurado ako na maghihigpit na naman itong government na to para sa mga cleaner na papunta dito. Kasi sa totoo lang, ang dami ring mga company na nagsara kasi wala na masyado, marami ng cleaning company
Tapos wala silang masyadong makukuhang client. So, yan po, dapat kayo ding nasa Pinas, no, wag po kayong sobrang tawag nito, desperado. Dapat mag-search din kayo kung ano yung kalagayan ngayon sa Finland. Tapos para iwas scam. Naaawa talaga ako dun sa Tapos yung mga Pinoy din na nandito na sobrang sobrang unfair, na hihingi kayo ng pera sa mga Pilipino, tapos wala kayong panggasto, wala kayong trabaho na maibibigay, no? Para lang talaga makakuha lang talaga sila ng pera, mga Jay. Biruin mo, ang laki na kaya yan, 5,000 euros. 4,000 euros, paano pa? Yan, 50 katao yung pinirmahan nila ng kontrata, tapos pagdating dito, wala palang trabaho. Sobra. Tapos yung binayad pa yung binayad pa doon sa company na yun, inutang nyo lang din doon sa sa Pinas. Sa bangko, sa kamag-anak nyo. Yung iba, nagbenta pa ng lupa, mga property, bininta pa, mga sasakyan, ganun, para lang makapunta dito. So please be mindful po sa mga nag-a-apply dito. Kasi ngayon po talaga sa Finland, sobra, yung economic nila nag-down. So, pero kung may mga trabaho talaga na may offer sa inyo, why not? Kasi kung dito na kayo maghahanap, mga Jay, yung sa akin, kung nandyan pa kayo, tapos may mga agency kayo na nag-offer talaga ng work, grab it. Pero dapat na mag-search kayo kung talagang ganito ba talaga kalaki ang gastos pagpunta sa Finland. Kailangan ba talaga namin magbayad ng magbayad ng ganito kalaking pera, processing fee. Hindi po talaga totoo yan. Kasi kung totoong agency po yun, hindi sila manghihingi ng ganyan kalaking pera. Yung hihingi is it's either medical mo tsaka ticket mo lang. Yung iba, libre nga yung ticket Yung nakausap ko na cleaner, libre yung ticket na amo niya yung kumuha ng ticket. As a cleaner siya, mga Jay. Tapos, yung desperado na basta lang mapirmahan yung kontrata, willing kayong magbayad. Nako, iisipin nyo din po, pagdating nyo dito, hindi kayo makakahanap agad ng trabaho. Especially kung yung tawag nito, wala kayong alam sa Finnish. Kasi ako, wala kaming kakilala dito. Kaya yung asawa ko, kahit mag-apply siya ng cleaner, hindi siya matatanggap. Kasi required nila na Finnish language speaker ka. Tapos, nire-recommend ka ng yung mga trabahante nila. So, kung may mga kamag-anak kayo dito na ma-recommend kayo as a cleaner sa company nila, yun, grab it. Pero huwag kayong umasa na yung agency na a-applyan nyo, pipirmahan kayo ng kontrata, tapos kayo nang bahala dito na. Huwag yan, masisira talaga yung mo dyan, future mo. Uuwi ka talagang luhaan. Nakaawa talaga ako. I-post ko dito yung picture. So, hope na may natutunan kayo. Please lang, be mindful pag nag-a-apply kayo dito. Nakakaawa po. Pagdating nyo dito, wala kayong wala kayong tawag nito, mahihinga ng tulong.